sa ating Panginoon ay ng gabay sa kanyang buhay. Aming Panginoon na mabuti, dakila. Amen. Amen. Mabuti sa lahat, Panginoon. Sa puri ako namin. Nasasalamatan sa gabi nito. Pagkaman, konti, Panginoon, pero hindi ka tumitigil sa pila. Yes, Kundi sa puso ng bawat isang nandito na handa magbigay ng papuri at pagsamba sa iyo na bilang pangalan. Kaya naman, salamat sa maghapon na kami nga po ay inyong ginabayan, iningatan. Lord, may mga kapaguran man ng bawat isa, pero muli po ay pinalalakas niyo po kami sa mga dinalaw ng karamdaman, sa mga may masamang pakiramdam. Panginoon, kilala mo po sila. Kilala mo sila, O Diyos, kaya wala sila dito. Panginoon, humihiling po kami ng kagalingan po sa kanila, Panginoon. Pagpapala mo po ang kagalingan ay inyong pong igawad sa aming mga kapatid na may masama ang pakiramdam. Lord, umaasa po kami na nanalig na ngayon pa lamang ay kumilos ka na ito. Patuloy na kumikilos sa aming mga kapatid na hindi maganda yung pakiramdam, Panginoon. Siya laban ng mga nakaraang araw at makita din ang Panginoon. Alam namin may ginagawa ka na. Kaya naman, salamat sa kagalingang ipinagkaloob mo na sa kanila, Panginoon. Siya sa atin mo nga po ang aming mga puso, ang aming mga isip, kasalanan, Panginoon, ang inyo pong nakita sa aming pagkakaunan. Lord, nagpapakumbaba po kami at umiwalay at pagpapatawad, Panginoon. Alam namin na napakalaki po ng inyong puso, Panginoon, sa upang kami po ay patawarin na kahit magagawa pa lang namin, alam mo na, Panginoon. Kaya naman awa po namin samantalahin na may Diyos kami pagpatawad, kundi Panginoon lagi namin mapantayan din ang aming mga sarili, lalo higit ang aming mga pananalita. Yes, patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga napupublik na kasalanan sa aming mga puso't isipan. Alisin mo po ito, Panginoon. Hindi namin ito hindi kailangan manatili ito sa aming katauhan, dahil hindi po magiging ganap ang aming pagsamba at papuri sa iyo kung ang mga kasalanan ito ay naninirahan pa sa aming mga puso at sa aming mga kapatid. Kaya patuloy na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga itinawag mo ng kapatawaran sa bawat isang nandito. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo at gagawin pa. Ang kasulot na bahay-sambahang ito, inuwa po i-shield ng inyong banal na dugo, ng inyong banal na protection, maging ang labas, Panginoon, at hanggang sa dulo, doon po sa ginagawang Sunday School Room, Panginoon, ang inyong banal na dugo nga po, siyang mag-shield nito upang walang maging mga kaaway ang mag-attempt, Panginoon, magsirain, magulubin, Panginoon, ang bahay sa bahay ito at sa bahay ng aming creator. Salamat sa gabi ito, sa mga biyaya at pagpapalang aming naranasan at muli mo pong ipaparanas sa kayo. Sa magpapaawit, Lord, kasihan niyo po siya ng inyong banal na spirito, tago niyo po siya sa inyong banal na likuran, tanging mga papuri at pagsambang-awit din lamang ay tangi sa iyo namin Panginoon. Lord, maging sa magdadala po ng inyong mga salita, Lord, muli ay maging pagpapala po ito sa aming mga makakarinig. Muli niyo po siyang paunahan at maging pagpapala po, hindi lamang sa time na nandito kami, kundi sa amin din po paglabas namin. Kaya purihin ka sa iyong kadakilaan, na ang kinamunanin ng tagumpay sa gabing ito, sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Yes, Lord. Sama-sama po natin basahin sa Lucas 1 verse 37.
Ano naman po sa akin niya? Diyan lang po ba? May sabay po natin basahin. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Lahat kaya po nating harapin at kaya nating gawin sapagkat walang imposible sa ating Diyos. Sama-sama po natin awitin yung walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin lahat. Kaya sa tingin mo, kaya ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo. Hinihiling ibibigay ng Diyos. Ang nako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay ng katunan. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo. Hinihiling ibibigay ng Diyos. Ang nako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Hayaan niyo pong basahin ko sa Marcos 12 verse 30. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Sama-sama po natin awitin yung tindig ng iyong puso. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalig. Magpapatian mo, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam, itong landasin. Parang alon sa dagat, parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalig. Magpapatian mo, kami ay ihatid. Ikaw
sasambahin, kami akayin, at iyong dalhin hanggang marating ang langit ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong tingin ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, yung walang hanggang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Wala kang katulad. Walang katulad yung pag-ibig mo. Walang katulad yung kapangyarihan mo, Panginoon. Sa aming mga buhay, Panginoon, ikaw lamang, Lord, yung aming sasambahin. Ikaw lamang, Lord, yung aming pupurihin. Ikaw, Lord, yung pinakadakila. Ikaw, Lord, yung pinakamataas, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Wala kang, Panginoon, kami. Wala karapatan, Panginoon, yung makagawa ng kaaway sa aming buhay. Kundi, pupuri lang po kami sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa walang hanggang pag-ibig mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Salamat, Diyos. Lord, salamat. Salamat. Sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Lord. Tunay na walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat po ay posible, Panginoon. Sa mga ginagawa mo sa aming mga buhay na kamangha-mangha, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, walang hanggang pasasalamat yung mga sasabitin namin, Panginoon. Sapagkat dahil ikaw yung dakila, Panginoon. Ikaw yung Diyos na mataas, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Lord, sa aming mga buhay. Lord, salamat, salamat, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, salamat. Sa iyo po namin itinataas ang lahat-lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen! Isang kapagpalang gabi po sa ating lahat. Yes, Lord. Speak po. Ang ating pagpupulay-gulayan sa gabi ito ay hango po sa Lucas, chapter 12, verse 35. Makibukas po tayo. Lucas, chapter 12, verse 35. Sabay-sabay po tayo. Amen po? Amen. Okay, ready, go. Maging kayo lagi at sa nagigil yung magpapalang ng mga iswan. Amen. Hindi po tayo sa manananin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyo, Diyos, sa gabi nito dahil isa po ako sa pagbabahagi ng iyong mga salita sa gabi nito. Tulungan mo ako, Panginoon, na isaayos, Panginoon, ang bawat paliwanag ng Panginoon. Pangunahan mo ako. Pagkaluban mo ako ng kamulungan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita nito, Panginoon, dahil tunay nga po na ito ay kapuputan ko ng aral ko ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat. Ito po ang aming samang panalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating pong pamagat sa gabi nito ay laging handa. Sabi dito. Sabi dito, nakahanda na tayong humarap sa Panginoon kung ang ating buhay ay nilalarawan ng mga sumusunod. Ano daw po yung mga sumusunod na ito? Sabi dito, sinseridad o kadalisayan. Ang bibigyan ng kabulugan ng sinseridad ay sinusuri sa liwanag at natagpuang dalisay. Ito ang ganap na pagtatalaga sa sarili sa ating
ating dapat po na tagasunod ni Kristo. Yung lagi namang nagmumula lagi sa ating puso. Di ba lagi nating hinihingi ng tawad ang ating sarili sa upang lahat ng karumihan natin, lahat ng mga nakikita sa atin ng Panginoon ay mapatawad tayo at tayo ay sumusunod sa lahat ng utos ng Panginoon. Minsan nga lang talagang nagkakaroon po tayo ng mga struggle, pero hindi po ito magiging dahilan ng bawat pagsunod po natin sa ating Panginoon. Dahil sabi na dito, walang magkahaling motibo daw po. Walang pagkukunwari. Kasi kung tayo ay, lalo na kami, nasa isang ministry kami, hindi po pwede yung pupunta ka lang sa gawain, katulad dito mga gawain, na hindi naman nakaredy ang puso mo, hindi nakaredy ang sarili mo. Talagang nilalaanan nga natin dapat ng oras, mga panahon ng pagkikipag-iig. Kaya importante po sa akin ang palaging manalangin araw-araw. Napaka-importante din po yun. Lalo na yung babad ka sa presensya ng ating Panginoon. Ang pangalawa daw po, sabi dito, kinakatakutan ang parusa ng Diyos. Yun na. Sabi dito, sundan nyo na lang po ako doon sa Lucas, chapter 12, verse 5. Sundan nyo na lang po ako doon. Ang sabi dito, katatakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan din magtakot sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Amen. Kaya, between you and God lang yan, di ba? Sabi niya. Kung ano yung merong mga ikinumit ka na oras, yung sarili mo, dapat maging handa ka doon sa lahat ng mga kautusan ng ating Panginoon. Kaya kung minsan nasabi ko nga, Lord, patawarin mo ako dahil meron akong hindi yung may pagkukulang, malaki ang pagkukulang ko din sa tangka ng Panginoon. Pero andun din yung kagustuhan ko sumunod sa Kanya. Kaya lagi ko na lang nire-recommend sa sarili ko na hindi pa naman huli ang lahat na mapapagtagumpayan ko rin lahat. Sabi dito, ito po yung pangatlo, hindi nababalisa, lubos ang pagtitiwala sa Diyos. Sa pangatlo po yun. Hindi lamang mga pangangailangan natin sa araw-araw ang handang ipagkaloob ng Diyos, kundi maging ang kanyang kaharian. Ano daw po yung kaharian niya? Yan, katulad dito, kaharian niya po. Itong ating sambahan sa Great Commandment Christian Church. Na lahat ng kanya po ang mga nakikita po natin dito magamitan, mga pag-aari niya po ng ating Panginoon. Dahil po sa ating pagsunod, lalo na po sa mga kaloob ng ating Panginoon, sa ating ng ating Panginoon para sa Kanya. Sabi dito, huwag kayong, sa Lucas chapter 12 verse 32, huwag kayong matakot, munting kawal, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Sa Lucas chapter 12 po yung chapter 12 verse 32. At dito po sa panghuli, hindi nabibighani sa kayamanan. Hindi daw po siya hindi siya nakapokus sa kayamanan. Mas nakakapagbigay sa atin ng kagalakan ang mga pagpapalang spiritual. Si Jesus na ang tinitibok ng ating puso. Kung kaya siya na ang pinakamahalaga sa atin. Amen. Nagpapasalamat tayo sa mga biyayang material na kaloob sa atin. Ngunit, ang pangunahing kondisyon daw po sa ating mga paglilingkod ay ang makapagbigay ng kapunan sa ating Panginoon. Yun naman po ang pinaka-importante doon. Sa lahat ng ginagawa po natin, sa lahat po ng oras,
siya nabibigyan po natin ng kaluguran. Hindi po yung kung ano man yung aming mga ginagawa. Kaya, yun, dahil sabi ko nga, talagang sa quiet time talagang ko na nararanasan lagi yung pag-ibig sa akin ng Panginoon. Nagiging makakatamo dahil sa kanila. Amen. Salamat sa Panginoon sa mga salita niya nito, ganun pag maliit na isip. Pero nawa, makapulutan ito ng aral ko sa mabasa sa atin. Purihin mo ang Panginoon. Sige po tayo ng manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyo, aming Ama, sa lagi mong paalala sa amin na maging handa nawa kami sa lahat ng oras, sa pamamagitan ng pananampalataya namin, ipinapakita sa mabubuting gawa po namin sa lahat ng oras, Panginoon, sa pakikisalamuha po namin sa mga tao, sa mga kalakbahay namin. Salamat po dahil sa lahat ng mga paalala mo sa amin na maging liwanag ang inyong mga anak, sa magdingding ang liwanag na ito sa mga tao na hindi pa po nakakakilala sa iyo. Kaya lagi mo kaming pangungunahan na laging kayo, Diyos, bigyan ang tagumpay sa bawat oras, sa bawat araw ng aming buhay. Salamat sa iyo, aming Ama, sa iyo lahat ng kapunyan, kataas-taasan ng Diyos, aming Ama. Salamat po, ito po ang aming samang panalangin. Tatanging makapangyari ang pangalan ng Diyos. Amen. Dako naman po tayo sa ating mga panalangin. Sabi, sa uri ng pakikipagdinig ang pananalangin, pakikipag-usap at pakikinig. Yan, hindi lamang daw po tayo salita ng salita sa pananalangin dahil alalahanin daw po natin na may kausap po tayo habang tayo po ay pananalangin. Pakinggan din po daw po natin kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon Diyos sa atin. Yan. Sa nag-iisang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ang pananalangin ay umaasa tayo may kasagutan, hindi po ba? Na gagawin ng Diyos sa lahat ng ating mga kahilingan mula sa Kanya. At alam natin na sa Kanya natin ito ginagawa ay siya ang Diyos ng himala, siya ang Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Amen po. Na habang tayo po ay nananalangin, i-claim na po natin na ang Diyos ang kikilos para din po sa ating mga binubinig sa Kanya. At ayan po natin, ayan po basahin ko yung salita ng ating Panginoon Diyos sa 1 Peter 3:12. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Amen? Ang kanilang panalangin ay kanyang pinapakinggan. Ngunit ang masasama ay kanyang sinasalutan. Amen po. Yan. At tayo po ay manatili sa presensya ng ating Panginoon Diyos, tayo po ay mag-baitus sa ating pananalangin. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Ama namin Diyos, ang dakila, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gawin ng Panginoon na kung saan ang bawat mga panalangin, aming pagkakilapit sa iyo. Alam po namin, Lord, na may pagtugon na Panginoon Diyos. At salamat, pinagpapasalamat na po namin ito sa iyo, Panginoon, sapagkat alam po namin sa iyo walang bagay na hindi mo kaya gawin sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ang himala, ang mga milagro, Panginoon, ay kahit nung unang panahon pa, Panginoon, pinaranas mo sa inyong pong mga alam. At naniniwala kami, Panginoon, magpahanggang ngayon, Panginoon, ipinapalanas niyo rin sa aming mga buhay. Kaya Lord, purihin ka, Panginoon, sa oras na ito at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, mag-isa aming po pagkakaloob, pagpalain ang lahat ng mga kamay na magbibigay, Panginoon, at ibalik ito ng siksik, titig at umaabot ka ng pagpapala, Panginoon, at tunay na maging kagamit-gamit ang lahat ng maiipon, Panginoon, sa iglesia nito, Panginoon, sa pagpapalawig pa, Panginoon, ng iyong kahayaan sa lupa. Maraming salamat, Panginoon, ang tutunan ng tagumpay. In Jesus' name, Amen. Practice po sa praise and worship Saturday.
5 p.m. Sa mission po. Ayan. Chat na lang sa Chat na lang daw sa everyone. Kaya practice din po every Saturday 6 p.m. Then, mission. Ay, receso. Sa mga bata rin po sa Ate Case. Kids choir practice po kila Ate Casey. Kids choir practice po kila Ate Casey sa baba po. 9 p.m. Ay, 9 p.m. Yan po. Sige po, tayo pong lahat ay palakpakan po natin ang ating. Manalangin tayo, hallelujah. Ama namin Diyos, sa dakila, nagpupuri po kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong tagumpay, sa kawalan ng Panginoon. Purihin ka, Panginoon, patuloy, Lord, na kayo po ang magpala sa buhay ng bawat isa sa amin na narito. Hindi naging hadlang yung bilang sa aming pong paglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Bagkos, pinulungo kami ng kagalangan sa aming mga puso. Maraming salamat sa mga salita mo na nagbahagi ng aming pong kapatid. Sa oras na ito, Panginoon Diyos, nawa tumimo ito sa aming mga puso at isipan. Maghari ka sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. At tunay nga po, Lord, na ingatan niyo ang bawat isa sa amin sa aming pong pag-uwi. At dagdagan po namin ang aming pong mga mahal sa buhay na natin din po yung kaligtasan sa kanilang mga buhay. Panginoon Diyos, ingatan niyo ang bawat isa, punuin mo kami ng kagalangan. At naranasan po namin, Lord, yung kapahingahan na nagmumula sa iyo para sa aming pong mga pisikal na pangangatawan. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Bagamat hindi po namin kasama si Pastor Dong at ang kanya pong may bahay, Panginoon Diyos. Naniniwala kami na kasama po namin ang kanila pong presence sa oras na ito, Panginoon Diyos, sa araw na ito, Panginoon. At tunay nga po, Lord, ingatan niyo rin ang kanilang mga buhay sa lugar po ng Abu Dhabi, isang po ng kanilang pamilya, Panginoon. Tuloy mo sila ng kagalakan, kapayapaan sa kanilang mga puso at ma-enjoy po nila yung bawat araw na nakandun po sila, Panginoon. Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon.